Franz Castro ipinabaril daw ng mga Duterte. May panibagong pakulo na naman ng Quadcom. May panibagong drama na naman silang niluluto para sa kasiraan ng mga Duterte. At isang pamilyang politiko na patuloy na ginagamit ang strategy ng ayuda para sa pangangampanya, binabatikos. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-usapan na naman natin itong, wait lang may papawisan ako, naka-aircon ako Ilang aircon ko? 17 ako eh. Eto nga yung maugong na balita ngayon na panibagong drama na naman ng mga anti-Duterte na para siraan ng mga Duterte dahil wala na silang mahanap na tawag dito na butas para pabagsakin ng mga Duterte. May panibagong drama na naman silang niluluto. Na yun po yung mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Kung maalala nyo guys, alam nyo, napapansin ko habang patagal akong nagbablog at patagal akong nabababad sa aircon, parang kumikinis yung mukha ko. At ito nga, pag-usapan din natin tong pamilya ng isang politiko. Saan bang lugar to? Tignan ko nga. Pamilyang politiko na patuloy ang strategy ng pangangampanya na ginagamit ang strategy ni Tambaluslos na mamigay ng ayuda at nakaprinta pa ang buong mukha nila ng pamilya nila sa sako ng bigas. Garapalan na. Ang titindi naman itong mga to. Ang lulufit. Ang lulufit. Grabe na talaga. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, parang alam nyo, parang namimiss ko pa yung mga unang mga pagtatakbo ng Namimiss ko talaga yung alam mo yung talagang sobrang nakakayamot ngayon. Kasi nung panahon ni PRRD, natatandaan ko pa na nangangampanya si PRRD, ang sinabi niya, kung hindi nyo iboboto si Alan Peter Cayetano, huwag nyo na rin ako iboto. No? Tsaka iba yung talagang alam mo yung panahon ni PRRD na nangangampanya. Siya talagang totoong-totoo eh. Ngayon tayo na itong mga to, ay nako, papamura ko na i-stress yung puso ko sa inyo eh. O siyempre, bago natin to simulan don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ito na nga. Ewan ko, hindi, tanga ba to? Kupal ba to? Kasi sobra akong nagtataka dito sa balitang to na sa dinami-daming lugar, bakit dun pa? At alam mo yun, para makagawa lang ng kwento at kasiraan sa mga Duterte, ganito pa yung ginawang kwento. Ganito pa yung ginawang propaganda para hindi, kasi aminado ako, bandang huli ay bagsak nito sa mga Duterte pa rin. Ang gusto nilang palabasin dito ay parang, alam niyo yun, parang gusto nilang sisihin ang mga Duterte pa rin. Ewan ko dito sa, tawag dito, ewan ko dito sa mga pinaggagawa nitong mga to. At samantalang, eto nga, pag-usapan na rin natin itong Romualdez, ginagamit ang buong gobyerno para sa kanyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Samid ako dun Alam nyo, hindi ko talaga alam kung anong gusto nito ni Romualdez. Akala ba Prime Minister? Bagay, pag nagpresidente ka, pwede mong i-declare na Prime Minister ka. Pwede pala.
mo ba tungkol naman doon sa hangarin ni Martin Romualdez? Alam nyo, ewan ko, dati niya panginangad yan eh. Pero hindi naman natutupad-tupad. Hindi kasi, alam din kasi, ang mga Pilipino, hindi naman din tanga-tanga yan eh. Alam din nila kung panggap ka lang ba, kung ikaw ay kaya lang tumatakbo eh, napakaganda ng hangarin mo para sa Pilipinas. Diba? Kasi isipin nyo na lang, kung sakali mang talagang maganda ang hangarin ni Martin Romualdez para sa Pilipinas dahil sa pagtakbo niya bilang presidente, eh bakit yung Tacloban hindi niya mapaganda? Diba? Doon na lang tatakbo yung isip natin na kasi ito ang mga Duterte subok na at may resibo pa. Diba? May katibayan. So doon nakikita natin na talagang kung kasi yung Davao napaganda nila eh. Napaayos nila yung Davao, napatino nila ang Davao. So pwede nilang i-adapt sa buong Pilipinas at nangyari naman yun, di ba? Eh si Martin, ano bang napatunayan ni Martin Romualdez bukod sa pagbigay ng ayuda at 5,000 pesos? Di ba? Yun yun eh. Kasi kung yung lugar mo nga mismo na ang tagal-tagal nyo nang nagpapalit-palitan na nga lang kayo dyan ng mga magkakamag-anak dyan sa posisyon dyan sa Tacloban, eh sa lugar nyo, hindi nyo nga mahalos mapaganda-ganda. Ito na lang eh. Taguig, Makati, Pateros, ang dami. Hindi ko na pala sasama yung Pateros. Pero sa ibang lugar, no, kung mapapansin nyo, upgraded na lahat. Yung sa palengke pa lang, sa palengke. Yung palengke ng Tacloban, 19 kopong-kopong pa yung design ng Tacloban. Hindi naman siya nang lalait pero dapat kasi doon pa lang may kitaan mo na ng potensyal at may kitaan mo na isang politiko na may pagmamahal sa bayan, doon pa lang sa lugar nila mismo. 'Di ba? Katulad niyan, yung palengke sa Tacloban, mga sinangunang design pa yun. Dito nga sa Taguig sa taas court, sa ilalim, palengke na napakaganda. Sa Tacloban, wala kang nakikitang ganun. Ni ultimo ang kalsada dun, bako-bako. Parang mukha ni Franz Castro. Diba? Kaya ako yung sinasabi ni BP Sara na ambisyon ni Martin, hindi magtutuloy yan. Kahit anong gawin nila dyan, hindi matutupad dyan. Kasi katulad yan, kaya lang naman din nakalusot si Marcos, dahil sa mga Duterte. Pero tingnan mo, yung Ilocos ba, may pinagbago ba? Yung lugar ba nila Marcos, may nabago ba? Wala, di ba? So doon pa lang, kung talagang mahal mo ang pagserbisyo sa taong bayan or mahal mo ang paglilingkod sa taong bayan, dapat sa lugar mo mismo may kita yun. Kaso hindi mo may kita sa lugar mo yun, hindi nga. Samantalang panoorin naman natin to. Speaking of ganun nga, so eto nga yung sinabi ni BP Sara mapatungkol po sa tawag dito, Romualdez, ginagamit ang buong gobyerno para sa kanyang ambisyon sa pagiging presidente ng Pilipinas. So panoorin natin. Gusto niyo ba ng isang Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong ni Vice President Sara Duterte sa taong bayan kaugnay sa plano ng House Speaker. Sinabi rin ni VP Sara na hindi niya inaasahan na dahil sa ambisyon ni Romualdez na maging Pangulo rin ng Pilipinas ay gagamitin ito ang buong gobyerno para manira ng isang tao. Narito ang balita ni Jason Rubrico. All this circumstances and events happening surrounding the office of the Vice President is a race to the presidential election in 2028. Yan ang ipinunto ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga nangyayari sa Office of the Vice President kamakailan. Nauna na ring sinabi ni VP Sara na ang mga ginagawa laban sa kanyang tanggapan ay isang klase ng political attack.
Mula aniya sa pakikipagkita ng mga makakaliwang kongresista kay House Speaker Martin Romualdez hanggang sa pag-atake sa kanya kaugnay sa confidential funds at budget ng OVP, iisa lang aniya ang direksyon ng mga ito. That is what they are trying to do, turn public opinion. That is a common strategy in politics, black propaganda, and everything. So these are all directed to remove me from the race, yes, and then of course remove me from office. Ngunit nais man aniya siyang tanggalin ng mga kalabang politiko sa 2028 presidential elections, nilinaw ni VP Sara na wala pa siyang plano kaugnay dito. Pero kung meron man daw aniyang nag-aambisyon na maging Pangulo, yan aniya ay si House Speaker Martin Romualdez. You know, paano ko nalaman na gusto ni, na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ay, naku. Hindi wala, VP. Talaga. VP Sara, sabihin mo na, ha? Lagi mo kaming binibitin eh. Sasabihin ko sa'yo. And this is personal knowledge. Kasi narinig ko talaga. I was there. So, kaya alam ko sa simula pa lang, nung narinig ko yun, okay. Sabi ng bise na wala lang naman sa kanya ang sinabi ni Romualdez dahil lahat naman aniya ay may karapatang tumakbo para sa pagkapangulo. Tama. Pero ang hindi niya inaasahan ay itong ginagawa ng nasabing kongresista laban sa kanya. Di totoo naman yun eh. Totoo naman yun eh. Lahat ng politiko, kapitan, konsihal, kagawad, lahat yan, congressman, gobernador, lahat yan may karapatan yan na tumakbo at mag-ambisyon bilang presidente ng Pilipinas. Parang si PRRD lang din, di ba? Isang naging congressman na naging mayor ng Davao na naging presidente. Pero doon kasi ang pinagkaiba doon na walang ginamit ang mga Duterte nung panahon ni PRRD na kapangyarihan nila. Sa totoo nga, underdog nga ang turing ng mga kalaban ni PRRD nung panahon ng eleksyon, nung panahon nung pagiging presidente ni PRRD, di ba? So, ang pangit kasi lang dito kay Romualdez yung kinokontrol. Sa madaling salita parang gusto niyang maging presidente sa pamamagitan ng hindi boto ng taong bayan kundi yung lakas ng kapangyarihan na kung anong meron sila ngayon. Yun yung pinakapangit na strategy ng ibang mga politiko na parang yung parang nagbabayad, ganito ganyan, babayaran yung boto mo, ganito ganito. Ang ano kasi dito, kasi ang palabas kasi dito, laging dapat laging si Martin Romualdez, lagi siyang siya yung bida. Bida ang saya. Ganun. Mahilig sa Jollibee, bida-bida eh. So yun ang gusto niya lagi. Kasi kung mapapansin niyo, di ba, tingnan mo, pinapagalaw niya yung mga bataan niya. Tapos bandang uli, sasabihin niya, parang hindi niya kinukonsente yung ginagawa ng mga bataan niya. So sa madaling salita, siya yung nagiging bida. At gusto niya palaging pagmukhang masama ang mga Duterte. Kasi nga, may ambisyon na maging presidente. Ang hindi ko lang in-expect, yung gagamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang tao. Ibinunyag din ni VP Sara na nais din ni Romualdez na maging Vice President ng bansa. Pero may paalala ang pangalawang Pangulo sa taong bayan. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Ayoko. Ngayon pa nga lang House Speaker na siya, House Speaker pa nga lang siya Grabe na yung manipulation na ginagawa niya sa gobyerno. What if pa kung maging presidente yan? Ano na lang ang kakalabasan ng bansa natin? Ano pa nga lang siya House Speaker pa nga lang siya Hirap na yung bansa. Hirap na tayo, ganun pa rin yung presyo ng mga bilihin dito, di ba?
Paano pa pag paano pa kapag naging presidente yan? Di wala na. O punta na tayo sa planetang Mars. 'Di ba? Gago! Punta na tayo sa planetang Mars para para doon na tayo manirahan. Kasi no choice na pag si Martin Romualdez naging presidente or naging vice president. Naku po, ewan na lang. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. So, kailangan mag-decide ng taong bayan if you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. Sa huli, sinabi ni VP Sara na naniniwala siya na anuman ang mangyari sa kanya sa hinaharap ay bahagi lamang ng plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Aniya, panatag at payapa ang kanyang kalooban sa mga posibleng mangyari sa kanya para sa Diyos at sa Pilipinas. Yung maganda yung sinabi ni VP Sara na yun, na bahala na yung Diyos ko ano yung tadhana na ibibigay sa kanya. Kasi totoo naman kahit anong pilit mong gusto mong or hangarin mo na tumakbo bilang presidente or kung ano mang gusto mong hangarin sa buhay mo, mataas man yan, mababa, kung hindi ibibigay sa yan, hindi talaga hindi mo yan makukuha. Hindi yan maibibigay sa buhay mo. Kaya nga kung halimbawa man na ipagkaloob ng Panginoon Diyos na etong si Duterte, si Vice President Sara Duterte ay gawing niyang presidente ng Pilipinas. Una-una bukod sa deserve ng mga ni BP Sara yun, yung tadhana, yung sa taas nga lang talaga nagdidesisyon niya. Wala nang iba, no? Siyempre, ka na lang doon, pangalawang ka na lang, parang ikaw na lang yung susuporta din sa sarili mo. Pero kung kaya si Martin noon pa man gustong-gusto niya na maging presidente, 'di ba? Mga bali-balita na parang gustong makipag-tandem kay BP Sara, tandem kay Tatay Digong nung mga panahon na 'yon, isa na diyan si Trillanes. No, kaya 'yun ang sinasabi natin nga matagal nang may mga ambition. Samantalang, eto na tayo. Panoorin ang isang kaadikan tuloy. Ang isang ewan ko kung nag-iisip pa ba ito. So panoorin muna natin. Pinaaksyonan ni House Quadruple Committee Overall Chairperson Representative Robert Ace Barber sa Philippine National Police o PNP ang hiling na investigasyon ni House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro kaugnay ng umano'y police shooting na naganap naman sa BGC Taguig noong gabi ng December 11. Ayon kay Representative Castro, pinaputukan ng isang pulis ay isang naka-motorbike habang sila ay naglalakbay na ikinagulat niya at tinawag itong banta sa kanyang buhay. Wala namang natanggap na ulat ng PNP ukol sa insidente kaya tinimok ni Police Brigadier General Jean Fajardo ang kongresista na magsumiti ng official na report sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya upang maaksyonan ang nasabing insidente. Grabe naman tong convicted na to, no? Anak ng content creator pa, tapos ngayon drama actress na. Gago! Eto na lang dito alam niyo tawang-tawa ako dito sa balitang to, na gustong paimbestigahan, Tingnan niyo yung congressman na si Franz Castro na never na wala namang ginawang mabuti dito sa Pilipinas, yung inang yan. No? Ang bilis aksyonan ng PNP. No, mabilis aksyonan. Pero yung banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte, wala silang pakialam. Kasi eto pa. Pero bago yan, panoorin muna natin. Nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis, yung naka-motorbike. Tapos, So, hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at pinila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa. At pinayuko. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming marami pong sasakyan.
We verified po sa Taguig City Police Station as well as the Southern Police District. Ito wait lang ulitin natin yung sinabi ni Franz Castro Lipad. Isa-isahin natin yung mga sinabi niya. Ito. Pasok, content creator. Nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis, yung naka-motorbike. Ito, pinaputukan daw ng pulis yung isang naka-motorbike. At sakto traffic daw. At sakto nandun si Madam Castro. Magtutulog kasi kayo, tamang hinala kayo eh. Magtutulog kasi kayo, masyado kayong tamang hinala. Ito na lang eh, what if lang naman. Yung pinaputukan ng pulis na yun, matagal na nilang hinahunting yun. At nagkataon na nandun ka. So, ibig sabihin nun, banta na sa buhay mo? Kupal ka ba? Gago! Diba, sabi ko sa inyo, magtutulog kayo eh. Yan ang napapala nyo, kakahit-hit nyo. Yan ang napapala nyo sa masyado na kayong obsessed sa mga Duterte. Ultimong yung demonyo sa katawan nyo, ano na sa inyo, nagpapakita na. Paano naman? Halimbawa, may nag-traffic sa BGC. Yung pulis, matagal nang minamanmanan yung lalaki na doon dumadaan sa dinadaanan mong hinayupak ka. Halimbawa, ganun. So, kailangan pa ba magpaalam nung pulis na Congresswoman Castro Lipad, the convicted child abuser, baka pwede kong paputukan yung naka-bike dahil may nilabag na batas yun. Kailangan magaganon pa sa'yo? Aba nako. Ganun yung gusto mo? Sino ka? Anak ng teteng. Tapos tamang hinala ka at eto pa. Sinong tangang hitman? Ewan ko lang kung nangyari na to sa BGC Pero kung ako yung hitman, ako yung magpapapatay sa'yo. Halimbawa lang, wag naman sanang mangyari. Makita ko siya, halimbawa, magkaaway kami for example, ni Banat Bay. Banat Bay. Magkaaway kami ni Banat Bay. Alam ko palaging dumadaan si Banat Bay. Kunwari si Banat Bay, si Franz Castro, ganun. Na dumadaan siya lagi sa BGC. Ako bang nagpapapatay or ako yung hitman? Iisipin ko na ipapababeng-beng kita sa BGC. Unang-una, BGC ang isa sa, hindi ko naman nilalait yung ibang lugar dito sa amin, sa Taguig. Unang-una, hindi ko gagawin na sa BGC ko pa kita ipapatumba. Bukod sa napakaraming pulis dyan, napakaraming checkpoint dyan, napakabilis ng aksyon ng mga kapulisan niya sa BGC. At eto pa ang BGC hindi biro yan. Kung halimbawa, sinong tangang hitman na babariling ka dyan, di huli ka kagad. Gago! Saan ka magtatago? Ber? Anak ng teteng, dadaming lugar, BGC pa napili mo. Minsan nga isa-isin mo, Franz Castro. Kasi ito, bakit ko sinasabi to? Kasi nga alam ko darating yung panahon na ito, tong kupal na to, tong makakaliwa na to, na nanggaling mismo sa bunganga ni Joma Sison, na membro, kasamahan nila to sa NPA, no? So, palagi nilang sinasabi na kaya nagagalit, kaya ginagawa sa kanila yung mga ganyan dahil sila yung tumutugis or sila yung naggustong or kumakalaban sa mga Duterte. So malamang sa malamang, itong sinabi niya na banta sa buhay niya, sa Duterte na naman puputok to.
Sino ba namang tanga na magpapapatay sa ito sa BGC pa? BGC isa sa pinaka anong lugar. Yan nga ako takot ako dumaan diyan eh. Hindi ako takot dumaan na parang yung mamamatay ako. Hindi. Takot ako dumaan sa sobrang daming pulis diyan, sa sobrang daming checkpoint diyan. So sinong tangang hitman na ikaw yung kung pinagtatangkaan ng buhay mo, sinong tangang hitman na gagawa ng ganun sa BGC? Eh di nahuli siya agad. Tanga talaga. Sarap mong dagukan eh. Hindi ka nag-iisip, gagawa na lang kayo ng kwento sa BGC pa. Bobo. So hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba tong mga naka-motorbike na ito. Hindi daw nila alam kung ano daw insidente doon at ano ba yung motorbike. So ibig sabihin, pinapalabas dito ni Franz Castro na kapag dumaan sila, huwag kayong magpaputok. Halimbawa, may dumaan na wanted. Yung mga pulis, hayaan nyo lang. Kung pag pinaputokan kayo nung wanted na yon, yung mga pulis, wala, tutungan nga lang. Kaya kumatok muna kayo sa sasakyan ni Franz Castro, magpapaputok lang kami kasi may wanted kaming nakita dun eh. Ganun natin gusto nito. At isa pa, iwasan mo ang kakakape. Pangalawa, magtutulog ka. Dahil baka sa pagtutulog mo, magkaroon ng kaginahawaan niyang utak mo, ngayot ka. Gago! Ito to, tamang hinala eh. Hadi ka ba? Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa. Wow! Sinabi mo na mismo sa sarili mo na natakot ka. So bakit kailangan ka pang padapain ng kasama mo? So ganun, takot ka, tapos nakatayo ka pa rin. Takot ka na nun, ha? Oh. Ano nun? Tsaka ito pa, unang-una, ilabas niyo yung CCTV. Pangalawa, kung ikaw man yung, eto lang kung puntirya ka man yung nakamotor na yon na ikaw yung babarilin, bakit hindi ka pinaputukan? At pangalawa, ito pa. Ito, pangatlo pala, hindi na pangalawa. Kung sakali man talaga na may nagpaputok sa inyo, sa tingin nyo ba, ganun-ganun lang yon? Hindi tinuluyan ka na dapat. Tsaka pangapat, pwede ring mangyari na palabas lang ito. No? Palabas lang to, mag-hire kayo ng isang tao, paputukan mo yung kotse ko, absuelto ka. Kasi kung sa BGC to nangyari, posibleng mangyari, posibleng hindi mahuli yun. Sa dinami-daming checkpoint yan sa BGC, dito sa BGC, taga BGC ako eh. Sa dinami-daming checkpoint dito sa BGC, di nahuli agad yun. So, posibleng makatakas yun, ha? Lalo't motor pa. Motorcycle bike, sabi mo eh. Baka mag-delete video kayo, ha? Gago! No? Lalo't motor pa. Huli agad yun. Sabi ko sa inyo, eto, sa lahat ng mga makakapanood ng videong to, BGC po ang pinakamaraming checkpoint sa buong Taguig. Bawat liko mo dyan, checkpoint, one way. Bawat lingon mo, may pulis dyan. Kaya posible ho na mangyari itong kung maaari man, siguro, may nangyaring engkwentro sa BGC at nagkataon, nandun si Franz Castro. So, walang kasalanan ng pulis doon. Walang kasalanan ng kapulisan doon kasi trabaho nila yun. Anong ibig sabihin mo? Kailangan yung BGC ang mag-adjust sa'yo? Yung mga pulis yung mag-adjust sa'yo? Kapal mo. Bobo putik. At pinayuko. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, sa gitna Punta ka ng EDSA. Pag nag-traffic doon, tignan mo, kinukuha ng batang hamog yung mga battery ng truck.
Ngayon lang ba ito nakaranas ng ganon? Nakapag pag oras ng traffic or oras pag nasa kalsada ka? Ang dami-daming nangyayaring ganyan. Ngayon ka lang ba pinanganak, Franz Castro? Tanga ang putik. Po ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So hindi po, tingin ko po ay hindi tama ito dahil Nagpapaputok nga yung pulis kasi nga kung merong ang nanguhuli or may nangyayari engkwentro. Hindi naman ikaw yun, pakialam nila sa'yo. NPA na, tanga pa. Sorry. sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming marami pong sasakyan. We verified po sa Taguig. Ito pa. Hindi to longges ang mga kapulisan ng Taguig. Tandaan mo yan, Franz Castro. Hindi yan kasing tanga mo. Hindi tanga ang mga pulis na magpapaputok sila basta-basta lang nang alam nilang may mga sibilyan na pwedeng tamaan. No, maaari sa taas magpaputok ang mga pulis. Warning shot. Pwede nilang gawin yun. Ngayon, kung maaari man na tutukan na ganito, alam nila kung saan tutungo. Aral yung mga yan. Kaya nga pulis eh. Bago maging pulis, dadaan yun sa sandamakmak na training. Yun, Franz Castro, isaksak mo yan sa kukote mo. Kasi parang pinamumukha dito ni Franz Castro ganito. Pinamumukha niya na mali yung pulis kasi nagpaputok na nandun siya. At nandun daw yung mga alibay niya na lang yung mga sibilyan. Ang pinupunto niya talaga dito, nagpaputok ng mga pulis na nandun siya. So, kailangan pala, pag nandun si Franz Castro, pag may dumaan na wanted or kung may kaso yung tao, huwag niyong paputukan. At kung pinapaputukan kayo, edi hayaan nyo lang, magpatama lang kayo. Yun yung gusto ni Franz Castro na mangyari. At pangalawa, yun nga, panibagong drama na naman to. Sasabihin na naman nila, may banta sa buhay nila. Tanga na, sa buong Pilipinas, sa sobrang daming galit sa'yo, talagang magkakaganyan. Tsaka ito kung ako hitman, at kung ako man yung galit kay Franz Castro, na ba't kita papapatay? Mas gugustuhin kung tumanda ka pa ng tumanda ng gusto, mga 100 years old. O indahin mo yung rayuma, indahin mo yung arthritis, indahin mo yung yung masasakit na yung kaya kung may diabetes ka, indahin mo yung tipong nagsimula lang sa kuko yung sugat mo hanggang umabot na sa hita mo yung pagputol ng katawan mo. So, yun, okay yun sa akin. Kung halimbawa galit ako kay Franz Castro, gusto ko siya papatay, ba't kita papapatay? Damhin mo lahat ng katarantaduhan mong ginawa dito. Tumanda ka kahit 200 years old. Tiisin mo ng ilang sabihin na natin na 100 taon yung arthritis mo. Tiisin mo yung diabetes mo ng 100 taon. Napakasarap nun. Gago! Ano sinong papapatay sa'yo? Tsaka una-una, papapatay ka tapos wala din naman mapapala sa'yo. Tsaka ito pa, kung matagal nang may galit sa'yo or matagal nang may tangka sa buhay mo, noon pa lang pinapatay ka na. Ngayon pa ba na nasa posisyon ka? Sinong tangang gagawa nun? Gago! Tanga lang. City Police Station as well as the Southern Police District, wala po silang na-receive na ganong report po. But if in case it is true, we encourage Representative Franz Castro to at least make an official report po sa nearest police station para we could take action on that po. Ang lakas ng amats no? Lakas ng amats guys no? Gusto mo? Ay, naman po. Hindi siguro, malamang sa malamang, panibagong drama na naman nila to. Tapos pwede kasi mangyari yun eh. Mag-hire ka ng kunwari, babaril sa'yo. No? Mag-hire ka ng ganon. Para palabasin na, uy, sino ba may galit sa akin? Sino ba yung kinakalabang ko?
walang iba kundi Duterte. So Duterte lang ang gagawa niyan. Wala mong sa malamang, yan ang papalabasin nila. Tayo naman, hindi na bago sa atin yung mga ganyang strategy. Lumang tugtugin na ho yan. So yun po mga banateros, mga kabanateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napanood nyo? Ito ba? Ito, katulad dito kay Franz Castro, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa kuya at ate natin sa Eagles at dyan sa, siyempre, sa Mandaluyong batch. At saka siyempre, mega love shoutout din dyan sa ating mga mahal na Hero Abroad OFW na patuloy na sumusuporta sa ating programa at sa ating mga mahal na senior citizen na kahit mapano napapangiti natin at natatanggal natin sa pagkadikit sa kanilang gilagid ng kanilang pustiso. Kaya mega love shoutout sa inyo at sa lahat din na patuloy na sumusuporta sa Banateros, Brothers, Banat Bay Kucholi, Boss Dada, Master Judea at sa pinakapogi na si Jay Guevara. At sa lahat po ng at sa syempre sa pakisuportahan din po ang patuloy na aming sa SMNI, no, at sa KOJCN. Maraming salamat. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.